Yung pinaka-small capital nyo, yung nagsisimula kayo is 5K. Opo, Sa ngayon po sir, sa isang baboy, magkano po yung capital dyan? Yung Isang pinakamaliit, sa pinakamaliit. Pinakamaliit na po sa baboy, 5. 5K. Ayan. Sa presyuhan po ngayon o yung presyuhan na normal? 'Di ba ngayon po medyo mababa, ano? Hindi ko naman kasi binibili yung baboy na halimbawa yung bilihan napakababa, bibiliin ko din ng ganun. Opo. Parang naiintindihan ko yung mga mambababoy. Yung situation po Opo, nila. na mahal yung feeds, yung Opo. pag-aalaga nila, yung mga mga ginagawa. So hi guys, nandito tayo ngayon sa Salvacion, Zone 7 daw to, dito sa Tigaon, Camarines Sur. So isa sa mga pwede nating puntahan, pasyalan, at syempre kung gusto natin ng lechon at kainan, dito na kayo guys sa Igiya sa native lechon sa bayan ng Tigaon. So ito guys yung talaga namang kilalang kilala at saka ino-orderan ng big time. At saka syempre yung mga simpleng gustong magkaroon ng masarap na lechon. So tara guys, kausapin natin yung may-ari at alamin natin. Tingnan natin yung negosyo na yan para at least matakam naman kayo. So tara guys, let's go. Magandang araw po. Ayan, ano pong pangalan nyo boss? Morning po sa lahat. Ako po si Bonnie Bigigia. Tubog po dito sa Zone 7 Salvacion Tigaon. Sa dito po sa Camarines Sur na rin, ano. Sir, etong Igiyas lechon, bigyan nyo lang kami boss ng overview. Ano ba tong lechon na to? Igiyas native lechon, paano naging ganun yung pangalan? Nagsimula po yan dun sa pagtulong ko sa kaklase ko na originally siya po yung nagturo sa akin at siya talaga yung nagluluto. Nagkataon lang way back 2018 naglipat po siya ng ibang lugar somewhere in Daet. And then I asked him na kung mapupwede turuan niya ako para in case na umalis siya, may pagpapatuloy ko pa rin yung negosyo niya dito sa Kamsur. Opo. And fortunately, napakabait naman nung kaklase ko, tinuruan niya po ako. Opo. And way back then talaga yung nililitsyon niya, ang mga hinahanap niya po yung mga native na lechon. And sa pagsama-sama ko sa kanya, yun na po yung nakasanayan namin na nililitsyon namin. Opo. Noon, ang hirap din nung nag-start pa lang kami. Opo. Kasi po, yung mga native lechon, mga rare po siya yung mga nag-aalaga sa kanya. Oo, hindi basta-basta. Oo. And then, along the process nung paglilitsyon namin, may mga nakilala ako Opo. na mga nag-aalaga, and napakaswerte namin na naging partner namin sila sa pag-aalaga kasi Opo. hindi na ako masyado nag-iisip kung saan ako pupunta o kung paano ko palalakin yung mga baboy. Opo. Through them, we are blessed na meron sila at nakakapagbuha kami anytime. Opo. So, thank you so much sa mga taong nagtitiwala sa amin at yung mga sumusuporta po sa amin. Ay, may maisan rin pala kayo sir, ano? Isa rin po ito Dito sa sir, mga kayo na rin pikan. po yung nagtatanim ng mais. Hindi naman kami masyadong nagtatanim ng usually nagbabay and sell po kami. Opo. Pero pag may pagkakataon, nagtatanim pa rin po kami. Ng mais. Tapos etong mga baboy sir na alaga nyo, mga inahin po yan o ano? Ito kasi mga baboy na to, hindi naman ito akin. Sa Opo. kapatid ko, kila mama, kila papa. Opo. Ang meron lang akong baboy talaga is itong isa. Itong Ito lang pong native na yan. native. Saan nyo naman sir nabili itong baboy na to? Dito lang po yan sa Tigaon. Doon sa isa po sa nagsusupply po sa amin. Tapos Kita ko maganda yung natipuhan nyo po. Opo. Ayun. Siguro nabili ko yan siguro almost 60 kilos na po yan. 60 kilos. Magkano po yung bilhin nyo niyan kate? Basta ang tanda ko nun parang 180 or 170 yung kilo way back din na nabili ko yan. Sa live weight po nyo. Live weight po. Mataas yung time na yun, ano? Ayan. Pero at least maganda. Ilang years na po yan boss? Hindi pa naman siya isang taon. Pero nakapanganak na, hindi pa? Hindi pa po. Ah. Bali, manganganak pa lang po yan. At least ayos, ano? Yung mga ibang baboy dito, kila papa yan sa mga kapatid ko. So eto na guys, papunta na tayo dito sa Igiyas Native Lechon. So dito tayo guys magkwentuhan para at least mas masarap na usapan. Ayan.
So kasama pa rin si Sir. Si Sir pala guys, teacher. Ayun. And for the municipality of Tigang. Ito po, pang ano po ano, in order po to sa inyo boss ano? So coming from private persons lang mga ito. Opo. Irregado siya. Sir, kayo po by profession sir, teacher po ano? Opo, secondary teacher po. Ayan. Anong tinuturuan nyo po sir na anong subject po yung tinuturo nyo? Bali po yung major na naka-assign po sa akin is values education. Values education. Tamang-tama sa amin. Pagpapakatawan siya Ayan. po. Di ba? Tapos yung misis nyo po, teacher din po. Opo, sa elementary po siya, na-assign po siya sa grade 2. Grade 2. Ayan, elementary naman po. Opo. Ano po sa yung kagandahan kapag teacher po sa public school po yung tinuturuan nyo, no? Kumpara sa, nag-private school teacher din po ba kayo before o diretso na po sa public? Public na po. Ang swerte nyo po sir, ano? Nakailang years na po kayo sir in the service? Almost 8 years na ako in the service this coming September. Kumusta naman po sir yung experience nyo ng pagtuturo? Ang dami naman kasi matututunan kapag nagtuturo ka. Palaging bago. Maraming Everyday yung natututunan mo kasi parang hindi siya nagiging stagnant. Yung journey nyo sir sa yung journey nyo sir sa paglilitsyon, order ng teacher, ng co-teacher nyo, yung first teacher nyo, Opo. paano po yung story nyo sir? Bali, bago pa no na magpalitsyon si ma'am, si classmate ko, nagpapaturo na talaga ako sa kanya. Sabi ko, tutulungan kita. Opo. Walang bayad. Opo. Gusto ko lang matuto. Opo. And doon nag-start na yung journey namin na pakunti-kunti natututo ako. Nag-i-enjoy pa ako sa ginagawa. Opo. Yung unang lechon nyo sir, sabi nyo wala pa kayong baboy talaga ganyan. Paano kayo sir nagkaroon ng lakas ng loob na sige, maghahanap ako, gagawa ko ng paraan? Dati Rani kasi si kaklase ko po ang ginagawa, magtatanong siya sa akin kung mayroong mga makukuha dito sa Tigaw ng native na lechon. Ako kahit hindi pa sigurado, palaging positive thinker kasi na meron. Opo. And gano'n naman talaga yung naging senaryo ng ang routine ng buhay namin na Opo. pag pupunta siya dito, may pupuntahan kaming lugar. Opo. At nakakakuha po kami ng mga baboy. Opo. Kaya doon sa puntong yun, nung nagsumagot ako kahit wala, ang isip ko magkakaroon. Opo. Kaya Talagang laws of attraction po, ano? yun ang Talagang maganda think sa positive, negosyante. ano? Yung maganda sa negosyante, Opo. kahit minsan hindi maganda yung panahon, Opo. tapos may mga case na hindi positive lahat, Opo. ang iisipin mo palaging meron Opo. yung positivity na bubuhay. Opo. Tapos, sir, yung sa unang lechon na ginawa ninyo, magkano yung kinita nyo? Ano na ba yun? Yung parang sponsorship lang na lechon o business na talaga? Business, doon nag-start po yung Magkano business po ko. yung una nyong kita sa first lechon na ginawa ninyo? Ang natatandaan ko noon, siguro ang lechon noon around 5.5 siguro, Opo. 5,500 buong lechon na yon. Opo. Siguro mabibili yung baboy ng mga around 3,000 yata yung baboy noon. Opo. And May katulong na po kayo o kayo lang yung gumawa? halos kami pa lang ang Opo. yung asawa ko, ako, tapos yung mga kumakatay. Opo. Yun po. Siguro hindi na siya babaw ba doon ng 1K. Opo. Pero parang kung iisipin, sa amin na yon. Yung mga ingredients. Oo. Nandun naman, ang mas maganda kasi noon, way back din, kasi mababa pa yung mga presyo ng mga ingredients Opo. as compared today. Pero, ang iniisip ko na lang yan, na i-deliver namin ng maayos yung lechon. Opo. Ito, nakikita ko maganda na, may building na, may parang ano na, complete set na talaga ng lechonan. Ilang taon bago nyo na pagawa itong building na to? Kailan to ginawa? Ang natatandaan ko, nag-start kami ng 2018 na gawa ito. Last year lang, parang last year lang. Last year lang. So, ibig sabihin halos 3.5 years yung inabot bago talaga kayo nag-organize, ano? Opo. Na kasi etong building na to maganda na talagang at saka yung kompleto na, ano? Dati po, ang iniisip nga namin, ang iniisip ko,
through imagination lang ito nangyayari. Opo, paunti-unti po, Until no? such time na, kasi yung parents ko, pinush talaga nila na dapat mabili na po yung building. Oo. Yung mga ginastos po dito, hindi naman po lahat ng galing sa akin. Opo. Tinulungan po ako ng mga magulang para Opo. mabili po ito. Opo. Sir, etong ganito kalaki na building, magkano yung approximate cost ng ganito? Hindi ko masabi kung Kasi- magkano, pero hindi na ito bababa ng 50. Mga ganito. Pataas na po yun. Yung ganito. Oh, kasi usually kapag siguro ganito kung i-estimate ko, aabutin ta ng mga 150 to Siguro po. mga 150 minimum. Opo. Lalo na yung mga Kasama foundation na ito. at saka itong mga semento. Ano pong mga challenges na experience nyo sa ganitong klaseng business? Napakarami. Kapag nagdinegosyo, hindi talaga lahat positive yung mangyayari. May mga negative. Pero sa negative na yun, natuto kami. Opo. Gumawa kami ng paraan para ma-uplift yung ano man na negative na nagkaroon o na-experience mo natin. Apo, Ibag din may mga pagluluto po kami na hindi siya talaga naluluto. na perfect. Oo. Opo, paano po yung experience nyo na yun? Ikwento nyo nga po sa amin. Kasi ang time na yon nagluluto kami sa lupa. Minsan naghahanap lang ako ng lupa. Apo. And doon pala sa lupa, hindi siya basta-basta pag nagluluto ka, maluluto agad siya. Kasi para siyang nag-evaporate yung tubig, parang inaalis niya pala pag Sa ilalim. Oo. Siguro yun ang naging problema, unang experience namin Opo. na hindi siya naluto masyado. Pero nakain pa naman. Opo. And then meron kayong mga experiences na pag napakalaki ng baboy, Opo. kaya actually nalagyan na siya namin ng limit. Opo. Ideally, yung lechon talaga from 40 kilos pababa Opo. para sure na itong luto. Opo, yung loob lechon. pati. Tapos, hindi magkakaproblema sa pagpapaikot ng baboy. Opo. May mga cases kasi no na kahit more than 50 kilos, 60 Opo. kilos, tinatanggap namin. And doon, siyempre may nagkakaroon ng reklamo kasi halimbawa hindi naluto, Opo. hindi na siya nakakaikot kasi masyado siyang mabigat. Yun po yung mga cases na ano to, na experience namin. And then may mga tao ako noon na hindi sinusunod yung sinasabi ko. Opo. Basta gawa lang ng gawa, Later diskarte on, lang ng diskarte. Yung kapag hindi sinusunod, nagkakaroon ng problema. Opo. Doon, bilang may-ari, ano man na pagkakamali ng mga tao, tatanggapin mo. Opo. Tinatanggap ko yun. Kahit minsan ang mga sinasabi, hindi mo na matake. Oo. Sabi ko, sige po, gagawin po namin ng paraan. Ng paraan. Okay, and then we acknowledge our mistakes. Doon Opo. po, dahil doon sa mga negative things na nakuha namin, natuto po kami. Opo. Merong mga cases na nagka-cancel kahit nag down payment na siya. Oo. Meron siyang, and then pag hindi pa naman talaga nakakatay yung baboy, okay lang yun sa akin. Oo. Walang problema yun. Oo. Basta may inform ako ahead of time. Oo. Kaya nagkaroon talaga kami ng case na dati-rati kasi hindi naman ako nagpapa-advance payment. Opo. Kaya lang, meron way back then, I think 2021 ba yun? Opo. 2022 lang. Na may tumawag sa akin na Opo. ginamit yung pangalan ng isang politiko from Lagunoy. Opo. And naniwala naman ako, ako. Kasi noon naman yung isang tao. And hindi ko alam na scammer pala yung tumawag sa akin. Opo. Tapos, basta, ang instinct ko noon, pag tawag niya sa akin, hindi ko talaga nagugustuhan yung attitude niya, Opo. yung character niya. Ang dami-dami nire-request. Opo. I-grant lahat namin yun. Until such time na niloloko pala talaga kami. Opo. Pero, sabi namin siguro, another thing na learning pa rin Opo. para mas mag-improve tayo. Opo. And then, yung mga nagre-request na magpapalitsyon. Halimbawa, ngayong araw na, Opo. buti na lang hindi pa namin nakakatay, Opo. nagpapakancel. Pag kaganon, ang mga experiences ko kasi pag merong nag-cancel, merong darating. Opo. Yun naman talaga yung nangyayari. Opo. So, for every negative thing na nangyayari,
ang naiisip ko yan, meron pang positive na darating pa rin. Paano nyo sir na iiwasan yung mga scam sa sa ganitong business? Isa na po dyan yung pag-aas po namin ng down payment. Opo. Para in case man na hindi tumuloy, may Opo. napag-usapan na po kami. Opo. Na halimbawa nakatay namin yung baboy, Opo. meron na kaming pambayad. And then po, isa pa sa ginagawa namin, pag hindi talaga nagbibigay ng down payment, kasi nag-aas po ako kaya ng update kung tuloy o hindi. Opo. Pag hindi naman talaga na tumuloy sa pagbibigay ng down payment, hindi ko po kinikita. Para masigurado Opo. sir Ayan. Pinapaliwanag ko naman na umiiwas lang po kami sa mga pangyayari Opo. ng mga araw na hindi na maulit po ngayon. Opo. Sir, eto sir, anong kaibahan ng lechon nyo sa lechon ng iba? Ang masasabi ko naman, we are trying our best kung anong magagawa namin para may cater namin na ayos yung lechon na meron kami. Opo. Siguro ang pagkakaiba kasi karamihan ng mga nililechon namin is native. Opo. In terms of lasa, tapos yung pagtimpla namin, palagay ko doon nagkakaiba. Kasi kung sa paglilechon ang nakikita ko, lahat naman ginagawa ng maayos ng mga naglilechon. Opo. Pero pagdating sa lasa, doon na yata Nagkakatalo. Pagdating sir sa loob, ano yung pinaka tanglad o mga usually mga kung anong makikita natin sa paligid? Ganon din yung mga linalagay natin. Opo. Hindi na po naaalis yung tanglad. Opo. Kumbaga yun na yung parang isa talaga sa ingredients tapos may sarili pa kayo sir na special nasa inyo lang. Special na timpla. Ayan. Meron din po ba kayo boss na ano nga bang tawag nila diyan, yung spicy lechon na ganyan o by order lang ng customer? Yung halimbawa may kakaibang gustong gawin yung customer, siguro pwede namin i-cater yon basta kung anong order nila. Tapos kami naman kasi hindi pa kami naka-experience ng ganon. Opo. Pero pwede natin gawin. I-try. Oo, pwede natin i-try para malaman natin kung anong lasa o kalalabasan ng isang lechon. Opo. Ilang lechon sir yung pinakamaraming in order sa inyo in one day na niluto ninyo? Ang natatandaan ko nung December. Yung pinaka sa isang araw lang yun na yung pinakamaraming na lechon ninyo. Isang araw natatandaan ko around 7 or 8 yata yun. 8 na lechon. Tapos etong gawaan nyo sir, eto na yon. O mayroon pa kayong gawaan dati? Hindi pa ito noon ang yung pinaglutuan. Paano nyo nilechon nyo ng sabay-sabay sir? Ay hindi naman siya nagkasabay-sabay. Halimbawa sa umaga 3, Oo. sa lunch mga 2, tapos sa dinner time, yung supper time, 3 din. Opo. Tapos sa ganitong lechon sir, sa isang lechon usually ang pwedeng maging profit dyan, approximately yung halimbawa pinakamaliit na lechon, yung labas na yung mga labor cost, labas na yung mga ingredients. yung profit naman kasi hindi naman siya nagkakaiba kung malaki o maliit yung baboy. Halos parehas lang. Kasi yung labor, Opo. adjustable po siya. Kapag maliit, liliit din yung sa labor. Pag malaki, lalaki din yung sa labor. Opo. So parang naging consistent lang siya. Siguro kung yung masusunod talaga yung mga price na meron kami, kung sa akin around 1. 1K malinis na sa isang lechon. Sa isang. Nagkakataon rin po talaga sir na minsan wala talagang Minsan talo din ako. May time din po na experience kami ditong namamatay yung baboy. Nangyayari po ba yun sa ganun sir? Ibig sabihin sir sa ganun, nabayaran nyo na, nabili nyo na yung baboy, tapos along the way, kapag ganun po ba, hindi na pwedeng anuhin yun? Hindi na I-lechon? Ano pong yun? Disadvantage kapag nilechon ba yung Kapag ganun? nilechon yun, mabaho yung baboy. Maamoy siya. Mabaho yun. Opo. Kasi kailangan makalabas yung dugo. Opo. Importante talaga yun sa mga lechon. Opo. Tapos, kapag ganun sir, paano yun? Katay na lang o pansariling consumption o ano? Pagka ganun po, pag hindi nakalabas talaga yung dugo,
living na po yun. Ano na? O, kung Kumbaga waste makalabas na man, talaga. hindi na pwedeng makarating sa customer. Opo, Bali magpo-provide kami ng another na baboy. panibago. So yun yung isa sa talagang Hindi pa natatagalan, na-experience namin yun. Opo. Kasi kinuha siya namin ng mainit, ganito mainit na. Opo. Napakadelikado po yun sa baboy na binahe mo ng mainit tapos Oo. busog. Kailangan Kaya baga yung mga bumibili ng baboy, yung mga parakatay, kanilang ano? kakainin. Oo. Totoo po yun. Yun pala yun Base talaga. experience na. Kasi yung sa mga experience, yung mga magbababoy talagang sinasabihan, Oo. wag niyong pakainin yun. Huwag nang pakainin po. Kasi parang tayo, pag busog yung tao, kakaiba yung pakiramdam natin, biglang magbabahay. Tapos biglang biyahe, tapos mainit. Apektado rin siya. Masyado na-stress yung baboy. So guys, i-go through tayo ni Sir kung paano ba yung paglilitsyon nila. So eto Sir, perfect lechon na to Sir, ano? Opo. Paano Sir to ginawa? Ito, nagsisimula kami sa pagkakatay ng baboy. Opo. So, bali, inaalis natin yung mga laman loob, tapos nililinis natin siya. Opo. And kapag nalinis na, lilinisin ulit ng dito sa bumbahan. Opo. And dadalhin na po doon sa loob. Opo. Titimplahin na po siya. Ilalagay na yung mga ingredients. Tapos, halimbawa, ganito yung araw ng pagluluto at ini-expect siya by before lunchtime. Opo. Kailangan natimpla na namin siya gabi pa lang. Opo. Gabi pa lang. Para pagka kinaumagaan, magluluto na lang kami. Opo. And doon po, pag kinaumagaan, magluluto, kailangan around 3 hours ng ganito, luto na siya. Opo. Pagka gano'n naman na mas malaki, around 4 hours or more. 4 hours. Oo, Opo. yung baboy na ganyan. Para siguradong luto po siya. And kapag siguro, pag natapos na po siya, at least an hour, 30 minutes to 1 hour, makapag-rest po yung baboy. Opo. Tapos yung init, tapos po yung mga mantika na nasa loob. Yung mga katas-katas po, ano? Lalabas po siya. And then, lalagay na namin siya sa karton. Opo. Lalagay namin sa karton, deliver na po siya. Yun ang usually yung routine na ginagawa namin. Parang kung titingnan mo yung lechon, ang dali lang. Opo. Pero pag ikaw na yung gumagawa, Talagang may hirap din. may labor talaga, ano? Ibig sabihin, Sir, eto mga 30 kilos, 40 kilos nung Ito po. baboy na to. So, 30 kilos to. Opo. Yan, Tapos yun naman, para Sir, Almost 50 kilos na yan. malaki, ano, jumbo. Eto, Sir, yung mga 50 kilos, yan na yung extra large nyo. Opo. Yung mga ganyan, Sir, magkano yung range ng pricing sa current market price na ngayon? Sa price po namin, yung 40 kilos kasi yun talaga yung limit namin. 40 Opo. kilos. And then, nasa 12.5 po siya. 12.5. Pero sa bawat pagtaas ng kilo, yung live po, Opo. bawat pagtaas ng kilo ng babalbawa, naging 40 siya, magdadagdag kami 200 per kilo. 200 pesos per kilo po. Kung 42 na siya, magiging 12,500 plus 400. Opo. Magiging 12 na po siya. Opo. And when it comes to delivery naman, kapag dineliver po namin sa outside ng Tigaon, may charge po siya. Opo. Pero pag within Tigaon, free delivery. Free delivery. Yung ginagawa. Tapos magkano po yung charge nyo per kilometer, Sir? Or halimbawa nearby municipality lang? Halimbawa po, dito lang sa Goa, Opo. humingi po kami niya ng 300. 300 pesos. Pero halos sa crudo lang talaga yon. Opo. Tapos, Tapos yung mga malalayo na, Sir? mga malalayo, mababa na po ang 500 niyan. 500 pesos. Ayan. Ano po yung, Sir, yung pinakamalayo nyo nang nadelibera na area? Nagsarating na kami ng Kalabanga, Tinambak, Naga. Parang Tinambak po, Tinambak in Kalabanga. Yun na yung mga malalayo po, ano? Ayan. Sa bagay dito po, ano po, Sir, yung naitutulong ng social media sa lechon business na katulad nito? Malaki po ba yung ano? Ang laking bagay na meron tayong social media para kahit yung hindi mo kakilala na nararating po niya. Opo. Yung mga gusto mong itanong, pagka gusto mong madalian lang na nalalaman ng isang tao, kaya ikaw may naghahanap sa social media, madali Opo, kami boss. nakukuha. Oo. Kung madali kami nakukuha, mas nakakausap namin yung mas maraming tao.
may mga cases po na nakakausap kami kahit nasa ibang bansa. Ah, Pinapadeliver na lang sa kanila. Opo. Ano-ano yung sizes ng baboy na available na pwede nilang orderin at saka magkano yung price range? Yung mga sizes po ng baboy, usually yung ibinibigay namin is from 20 kilos up to 40 kilos. Apo. Pero adjustable po siya. Apo. May case kasing hindi natin nasasakto yung mga kilo ng baboy. Apo. Like 20 kilos is equal to 8,500 po sa amin na Apo. native na lechon. Pag halimbawa nagkaroon ng kulang 5 Apo. kilo namin bago namin katayin, 19 kilos lang, Apo. magbabawas po tayo ng 200 pesos. Apo. So magiging 8,300 na lang po siya. In case man na tumaas, Apo. tataas din po siya ng 200 pesos. Halimbawa, naging 21 po siya, magiging 8,700 po siya. Apo. So, sa bawat po pagtaas ng kilo, 200 po siya. Sa Ang bawat dagdag. pagbaba, 200 din po siya. Apo. From, halimbawa, 8,500, 25 kilos, 9,500. Baba na lang ng baba po, sir. 30 kilos, Apo. 10,500, 35 kilos, 11,500, Opo. and 40 kilos. sa 40 kilos, 12,500. Yun na po yung pinakamalaki. Affordable po, ano? Ayan. Meron din po kami yung tinatawag na lechon de leche, yung Opo. 15 kilos. Yung maliit. As is po talaga siya, 7,500. Apo. Yung Hindi case naman lang- siya, sir, mahirap gawin, yung mga lechon de leche? Okay lang? Okay lang po siyang gawin kasi nakasanayan na po siya namin Opo. na Talagang yung na-perfect nyo na 15 po, kilos ano? talaga, parang kumbaga sasabihin natin, kayang-kaya natin lutuin yon. Opo. Final message nyo po doon sa mga halimbawa doon sa mga gustong pumasok sa negosyo na katulad nyo o kaya doon sa anumang negosyo na gusto nilang pasukin. Piece of advice doon sa mga kabataan. Siyempre gusto natin ma-inspire sila na magkaroon ng sariling business. Ano po yung masasabi ninyo Okay. base sa naging journey nyo sa pagnenegosyo? Be inspired kung ano man yung nakikita mo sa ibang tao. Halimbawa, nagbi-business yung isang tao. Maging inspiration mo po siya. And then, kung sa tingin mo, kaya mo rin gawin, you try. Yung sa pag-try mo, ang dami-dami mong matututunan. In terms yung mabibuild yung character mo, yung sense of service na ibibigay mo sa mga tao. Tapos yung kakaibang pwede mo magawa pagdating sa isang produkto. Opo. So, marami ang mababago sa buhay natin. So, along the journey, hindi mawawala po yung positive and negative na may experience po natin. Pero, kapag founded yung karakter mo, gagawa at gagawa ka ng paraan para magawa ng maayos po yung isang negosyo. So, Sir, invite nyo po sila na dito bumili sa inyo ng lechon. Tapos anong masasabi ninyo tungkol sa lechon ninyo? okay. Saan sila makakabili? We are inviting you na mag-order po through social media or online. Makikita nyo po type yung Is Native Lechon. Meron po kaming page. Sa pag-message nyo po, may magre-response po sa inyo na kung ano yung mga hinahanap natin in terms of kilos, Apo. yung prices, and when it comes to delivery. Pwede rin nyo po kaming bisitahin dito po sa amin. Mas mabuti yung makakausap nyo po kami face Apo. to face. And pwede din mag-meet up around dito sa Tigaon kung if ever man hindi po kayo available. Opo. So, we want to give service sa sino man na gusto po, and gusto namin marating yung mga tao na meron kami sa produkto namin yung lechon na matikman nyo po, ma-try nyo no, kung okay ba yung lechon namin at pwede po bang i-recommend sa ibang tao. Opo. Sir, may contact number po ba na pwede silang kontakin para dito sa pag-order nila? Okay po. Yung cellphone number ko po 0950-917-7236. Smart po siya. Pwede nyo po kung tawagan, pwede nyo rin po akong i-text in case na hindi nyo po nakukontak sa pagtawag. Opo. Anong address po dito, sir? Tapos landmark nitong area? Yung Gias Native Lechon, makukuha nyo po siya sa Google Map. And dito po sa amin, Zone 7, Salvacion, Tigaon. Pag nakarating po kayo ng Salvacion, tanong nyo po yung may lechonan. Ituturo po kayo dito. Kilala na po, ano? Sir, maraming salamat po sa pagsama sa atin at pagbibigay ng inspirasyon ngayong araw na to. Thank you very much Thank po, you boss. so much po. Ayan, thank you po. Ang laking bagay, ang laking tulong. We are blessed na
nakarating ka po dito sa amin at Yeah. ma-promote po yung business na meron po kami. Ayan. Thank you very much, sir. Ayan. Yung mga ganito, mga lechonan. Yan, native na native talaga po yan, yung baboy na malaki niya. Oh. Ibig sabihin, sir, itong mga katas na tumutulo, talagang yan yung mga oh, tapos yung mga pads niya, talagang, sabi nila, ang lechon daw, healthy ba ang lechon? O ano nyo i-discover? Diba? Nakakatro. Ito guys, ayan, usok-usok pa. So, ito, ang sarap ng lechon dito. Talagang ayan, si Farmers idol yan pagdating sa lechonan. So dito naman sa Tigaon, Tigiyas native lechon So eto guys, pagdating dito sa Partido, Camarines Sur, dito na Tigiyas talagang ayan nakita niyo naman talagang super lutong guys. Ayun. Tapos ito, wow. Talagang dito guys, talagang amoy na amoy mo yung lechon na Tapos kanina guys, yung pinipitik-pitik to. Ayan, naririnig nyo guys. Yan. Yan ang tinatawag na malutong na lechon. So kapag narinig nyo yan guys, ibig sabihin, ito, nakikita nyo pa nga, may usok-usok. Ayan, ibig sabihin guys yan, crispy yung lechon. Ganyan guys yung kapag napunta kayo guys sa handaan, yan yung masarap purutin at saka masarap isawsaw sa mga sa mga sausawan. Ayan. So nakita nyo naman guys, ayan naririnig nyo yung tunog. Yan ang masarap na lechon. Tunog ng masarap na lechon guys. So Igiya, dito sa Tigaon, Camarines Sur. Kapag gusto nyo guys umorder, message lang kayo sa kanilang Facebook page at syempre pwede kayong kumontak sa kanilang cellphone number para at least kayo na lang yung pakipag-ugnayan sa kanila kung paano makakapag-deliver sa inyo, kung paano kayo makakapag-reserve kung may okasyon kayo guys.